Kuya, tinawagan ko na ang guards. Di mo na mahanap ang uuwian mo. Eto, malinis na pagkain. Kain muna para di magutom. Aalis na ako. Salamat ha. Kapag nakita ko na sila mama at papa, sasabihin ko, pakakasalan kita paglaki ko. Tayo na mag-shake. Mag-asawa lang tayo pwede. Paglaki ko, asawa mo ako. Nasaan ka na kaya? Naku, mahal itong kotse. Magkano kaya ang babayaran ko? Siya na naman. Ang lalim ng plot mo, sinasadya mong mabangga ang luxury car. Gusto mo akong akitin sa ganitong paraan, hindi ka karapat-dapat. Hoy, sir. Aksidente lang yun. Maniniwala ka ba? Nagasgas mo ang kotse ko. Pwede bang tawaran? 10 milyon ang singil ko. Credit card o cash? Ano, 1 milyon? Kahit ginto pa ang pintura ng kotse, hindi naman ganyan kamahal. 20 tandang bawas 30 lang ang presyo nito. Sobrang mahal naman. Ginagatangan mo lang. Gusto mong maghiganti. Na aksidente lang kita. Hindi ako kasing walang yamo. I-google mo nga, magkano ba talaga to? Diyos ko, ito'y isa lang sa buong mundo. 1 milyon ang halaga nitong limited edition. Tumigil ka na, wag mo akong sayangin ng oras. Kuya, pakiusap. May matanda't bata akong pinapakain. May alaga pang aso. Bayaran mo na. Kung di ka magbabayad, ipapulis kita. Ang sama mo namang kausap. Sa dami ng tao sa mundo, nagkita pa tayo. 2 beses pa nga sa isang araw. Pwede bang ibang solusyon? Pwede akong maglinis sa bahay niyo para mabayaran. Nasisira niya ang kasal ni Yehweh, tapos ako naman ang akitin. Dapat turuan ng leksyon. Akala niya siguro, madaling lokohin ang mga lalaki. Kailangan ko ng katulong sa bahay. 1-0 isahod kada buwan. 10,000. Ginoong Xiao. Ito ang bagong katulong. Damtan mo siya ng bago. Papalinisin mo rin katawan niya. Kadiri kasi. Suotin mo to. Ano ang gusto mong gawin ko? Ayusin mo ang ugali mo. Tawagin mong Ginoong Xiao. Ginoong Xiao, may utos po ka. Nauuhaw ako. Kuha ka ng tubig. Ang baho ng sanitizer sa'yo. Okay na ba to? Aray. Hala, pasensya na. Nadulas kamay ko. Sapat na to. Ayaw ko na pala ng tubig. Punasan mo tong sahig. Linisin mong muli. Lumuhod ka habang naglilinis. Isang di pang linis. Titignan ko mamaya. Masamang kapitalista. Mamamatay ako sa stress dito. Matatapang ang lalaban, matalino ang umaayap. Bye, Mujin. Kaya mo to. Anong ginagawa mo dito? Salamat talaga sa'yo kanina. Baka mawala pa ang buhay ko. Anong nangyari sa'yo? Sabihin ko sa'yo, sumpong bahay ito. May nakatirang demonyo. Iwasan mo na dadaan. Samping bahay. Demonyo. Baka nagkakamali ka. Xian, tanong ko sa'yo, may alam ka ba? Mabilis ang trabaho dito. Ate, desente akong tao. Ang tagal nating hindi nagkita. Bakit ganito ka na ngayon? Mali ang iniisip mo. May nakita ka ba? Ano ba dapat makita ko? Ate mo ay may 1 milyon na utang. Kailangan kumita agad. Kailangan mo ba ng pera? Dapat sinabi mo agad. Pwede kitang tulungan. Huwag. Hindi ako dapat tumanggap ng pera ng walang dahilan. Sige na, ako na lang ang mag-isa. Mauna na ako. Next time libre kita. Hoy ate, may dinner party kami mamaya. Kaso, wala pa akong date. Samahan mo na lang ako. Babayaran kita. Gwapo ka naman. Bakit wala kang date? Hoy, Ginagatasan mo lang ako ah. huwag nang patagilan. Gawin na natin. Sige na, tama na. Desisyon na ito. Press yung pamilihan ng singil ko.
Nasaan si kuya? Ate, may aayusin lang ako. Kaya mo bang mag-isa dito? Hindi ako bata. Mauna ka na. Huwag mo akong alalahanin. Sige, hintayin mo ako. Babalik agad ako. Bai Mujen, humarap ka sa akin. Tumigil ka. Yun Shuyao, nandito ka rin pala. Ang swerte naman. Oo nga, nakakagulat. Hindi mo ba naiisip na dapat kang magpaliwanag? Ninakaw mo na si Kuya Yayway. Ngayon niloloko mo pa. Nakikipag-flirt sa iba. Wala ka bang hiya? Kung sa'yo talaga, di mananakaw. At saka, bakit ka nakafocus sa isang puno? Ang dami-daming kagubatan. Di ba mas maganda? Hindi ako katulad mo. Mahal ko lang si Kuya Yayway. Kung mahal mo siya, harapin mo ng diretsyo para mahal ka rin niya. Huwag ka makipagsabwatan sa nanay niya para lokohin siya. Kung hindi ako gumamit ng paraan, papakasal kaya siya sa akin. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi nakikita ni Kuya Yayway ang kabutihan ko. Wala na akong sasabihin. Isang mahirap na walang pera, nakapasok sa Xiao Banquet. Baka naman, alam mo na dito sa Xiao Banquet, mga mayayaman lang ang invited. Hanap ka ng sugar daddy. Yun Shuyao, magsalita kang maayos. Nagpanggap ka ng puta. Kaya pala iniwasan ka ni Ehui. Sa sobrang sama ng ugali mo, walang gustong tumanggap. Putang ina ka. Gusto mong mamatay. Ate, okay ka lang ba? Okay lang ako. Xiao, Ginoong Xiao, Xiao, ako. Lumabas ka ng kusa. O ipapahila kita ng guard. Ginoong Xiao, Xiao, huwag kang maloko ng babaeng ta. Dukha lang siyang walang kwenta. Imposibleng makapasok sa Xiao Banquet. Baka nakipagtalik sa matanda para lang makapasok. Matandang lalaki. Si Bai Mujen ay bisita kong VIP. Ano? 1 minuto na lang. Umalis ka sa paningin ko. Bai Mujen. Hintayin mo ako. Okay ka pa ba, Junior? Ayos lang. Ang mahal nito, no? Mabubura kaya ang mga dumi ng alak dito? Wala akong pambayad nito. Hoy, okay lang yon, senior. Hindi naman mahal to, mga Anong ginagawa ninyong dalawa? kuya. Senior, si kuya ko to, shouting yan. Yung kilabot na iyon, buwisit, bakit andito na naman siya? Siya yung palagi kong kinukwentong senior, Bai Mujen. Sa school kasi, siya nagtuturo sa akin ng projects. Kuya. Tol, ang liit talaga ng wrong shit. Oo nga pala, yung crush ko kay senior. Huwag mong sasabihin ha, ako mismo ang magsasabi sa kanya. Bai Mujin, sino nagpahintulot na lumabas ka? Dapat bang maghintay na apiin mo? Zubapi, Kuya, ikaw at si senior, magkakilala. hindi kami close. Ha, Siya yan. Masakit tiyan ko. Kunin mo nga gamot ko. deserve mo yan. Naginom ka na naman ng walang laman. Senior, hintayin mo ko dito. Ikaw, Sabihin, sino nag-utos na landiin mo kapatid ko? wala akong ginawa. Babalaan kita. Ang katulad mo, gagad na pera ang habol. Hindi makakapasok sa angkan namin. Kayong mayayaman ang kakatawa. Hindi ako pera ang habol. Sa'yo ba? Ikaw. Gusto mo ng pera? Tulugan mo ako. Bibigyan kita. Teka. Meron ka bang birthmark sa balikat? Ano pa ba nang hinihintay mo? Bai Mujin. Huwag mo akong galitin. Tingnan mo. Tingnan mo. Tapos ka na ba? Ngayon ka lang nakakita ng gwasya. Nababaliw na ata ako. Ako pa nang akala. Siya na yung babaeng hinahanap ko. Xiao tingnan. Sabihin ko sa'yo, yang mga mayabang tulad mo, ang dami-dami sa kalsada. Huwag kang magmalaki sa pera mo at manlait ng kapwa. Dito sa amin, puro kalaswaan nasa isip mo. Kadiri ka. Hulihin nyo, yung babaeng yan. Halang ang bituka. Sa susunod pag nagkita. May problema ka ba? MS, bye. Sekretarya po ako ni Boss Xiao. Papauwiin ko po kayo. MS, bye. Hindi mo pa tapos bayaran ng utang. Ayaw mo namang madamay. Pamilya mo, di ba? Anong gusto niyong gawin? Paalala lang po, wala kayong mapapala kay Boss Xiao. Hindi ka makatatakas. Sa Romcheng, si Boss Xiao ang hari. Madali lang sa kanya, nahulihin ka. Bai Mujin, huwag matakot. Huwag mawala ng pag-asa. Basta't may buhay, may pag-asa. Tara na. Ayos ha. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Kanina pa mo ko tinawag na Zubabi. Kailan ka pa natuto magpagalaw ng mukha? Hindi sinasadya lahat yun. Saan ako kukuha ng lakas ng loob? Ano iyon? Paano ako makakatulong sa inyo? Lanan. Kakatrabaho lang buong araw. Masakit lig ko. Abala ang negosyo ni President. Message-an ko kayo.
Dito. Ay, di ka ba kumain? Ang hina ng kamay mo. At isa pa. Absent ka ngayon ng walang paalam. Babawasan kita ng 1,000 piso. Ano, 1,000 piso? Xiao Tingyan, sobra ka na. Lanan. President Xiao, kahit hindi ako magaling magmasahe. Espesyalista naman ako sa spa treatment sa Rongshe. Nagsanay ako sa profesional. Tutu. Hindi ako magluloko sa inyo. Magbihis muna kayo, maghahanda na ako. Lanan. Bay Mujin, ano ba ang inaantay mo? Sekundahan ang oras ko. Di mo ako kayang panahon. Ano ba yung pagmamadali mo? Nagmamadaling mamatay? Bay Mujin. Tignan natin kung may lakas ka pa. Mambola ng lalaki. Ginoong Xiao, humiga muna kayo. Lanan. Bay Mujin, ginamitan mo pa ako ng mainit na tubig. Ikaw talaga. Ginoong Xiao, unang hakbang ito ng hydrotherapy. Kailangang maging mataas ang temperatura para makapag-disinfect ng katawan. Pero, baka dahil baguhan pa ako, di ko pa nasusukat ng maayos ang temperatura. Hindi ninyo ako sisisihin, no? Nais ko lang naman makatulong. Ikaw. Unang beses kong makakita, nagmukha namang tanga si Ginoo. Magaling pala talaga ang babaeng to. Ano pang hinihintay nyo? Kunin nyo na ang ice pack at pamahit. Opo. Sa oras ng trabaho, hindi man lang nakasilent ang phone mo. Ang kapal mo naman. Pasensya na, Ginoong Xiao. Sa susunod, sigurado na. Titiyakin ko na. Mujan, huwag mong kalimutan ng retirement party ng guro. Magkita tayo bukas sa harap ng restaurant. Nakalimutan ko pa naman to. Ayan na nga. Nasagasaan ko si Xiao Tingyan. Siguradong hindi niya ako papayagang umalis. Hayaan mo na ako. Ikaw. Alam kong ako ang may mali kanina. Gusto kong humingi ng tawad kay Young Master Xiao. Sige na nga, ingat na ingat ka. Huwag mong sasaktan si Young Master. Young Master Xiao, ako ang nagkamali ngayon. Maaari po ba kayong maging mapagpatawad? Patawarin niyo po ako ngayon. Ano na naman ang gusto mo? Lubos ko nang naunawaan ang aing pagkakamali. Kaya naman, pwede po ba ninyong isaalang-alang ang aking mabuting pag-ugali? Bigyan niyo po ako ng 1 araw na bakasyon. Hindi. Pwede. Maaari. Mujin, nababaliw ka na ba? Kuya, ano ang nangyayari? Ang ingay-ingay ninyo. Senior, bakit andito ka? Xian, ikaw, Mujin, ano ang tawag mo sa kanya? Huwag kitang ipapaalala kung ano ang kalagayan mo. hindi na kailangang paalalahanan ako ni Young Master. Lagi kong naiisip na ako ay isang katulong. Kamusta second Young Master Xiao? Kuya, bakit mo pinagawa si Senior na maging katulong mo? May utang siya sa akin. Walang pambayad, kaya nagtatrabaho para sa akin. Magkano ang utang niya? Ako ang magbabayad. Ginoong Xiao, salamat sa inyong kabutihan. Ako na mismo ang bahala sa utang. Pero, may gagawin ako bukas. Gusto ko, humingi ng day off. Ngunit, si Ginoong Xiao naman. Nako, Senior, huwag mo na akong tawaging ganyan. Pumunta ka kung saan mo gusto. Nandito ako. Wala namang sasabihin si Kuya. Itong babaeng ito, paulit-ulit na nagpupumilit lumabas. Titignan ko kung ano talaga ang balak niya. Saan ka pupunta? Maganda raw ang buwan ngayong gabi. Titignan ko. Pero may ulan sa weather forecast. Hayes. Bye Mujen. Motor mong sira-sira pa rin ang gamit. Ang sakit naman. Hoy. Bye Mujen. Nitong mga nakaraang taon, wala ka rin napatunayan ayon kay Shuyaw sa amin. Profession ka na ngayong manlinlang ng lalaki. Hindi ka natatakot magkasakit. Hoy, sabi ko, mababa naman kalidad ng sugar daddy mo. Ni kotse man lang, ayaw ka pa bilhan. Malas talaga, maagang maaga pa lang may mga nanggugulo, na langaw. Madumi ka naman mismo, tapos kami ang tatawaging langaw. Kung angkan namin ay tagaluto, ba't ang galing mong magparaya? Sadyang bulok na ang mundo, nangangabit ka ng may asawa. Wala ka bang hiya sa sarili? Totoo bang magkapatid ka? Bakit ba siya palagi ginagamit ang pagkawala ni Song Yihui? Para saktan ka? Kayo, walang ganoong intensyon. Sandali. Hindi ka pwedeng umalis. Sasabihin ko sa'yo. Huwag mo siyang hawakan. Kuya Yeyway, bakit mo ako iniinit ng ganyan? Talaga nga, Song Yeyway, grabe ka naman. Bakit agad-agad kang kumampiyansa kay Bai Mujen? Yun Shuyaw. Ako ang ayaw magpakasal sa'yo. Kaya ako ang may pakana. Naguluhin ni Mujan ang kasal. Kung may problema, sa akin ka lumapit. Huwag mo siyang idamay. Kayo, Hoy Song Yihui.
Ako pa ang ginawang takbuhan ng mga problema mo. Nasira ang aking reputasyon. Kung ganun, pakasal na lang tayo. Para tutuhanin ang hinala nila, di rin tayo lugi. Nagsasabi ka na naman ng kalokohan. Walang nagpapakasal na magkapatid. Sige na. Alis na tayo. Bakit di ka pa umaalis? Papunta na. Guro, ito ang pinili kong espesyal para sa inyo, mga dekalidad na cordyceps, para sa inyong kalusugan. Oo, sige, salamat. Ang bait mo naman. Salamat, Shuyao. Walang anuman, basta masaya kayo. Bye Mujen, buti na lang dumating ka. Nagbibigay kami ng regalo sa guro ngayon. Anong dala ninyo para sa guro? Ipakita nyo nga, para makita namin. Naku, pagtakbo lang inasikaso. Nakalimutan ko ang regalo. Guro, agad ang pangkaligtasan ito mula kay Mujan para sa inyo. Bye Mujen, sa mahalagang araw na ito, tigpipiso lang na bagay. Ang dala mo, binibiro mo ba ang guro? Talaga nga, ganyan ka magpakita ng respeto. Sa guro, wala ka palang paggalang sa guro. Kahit maliit na regalo, basta taos puso. Ano ba alam nyo? Nagkakamali kayong lahat. Binindisyonan ito ni Master Baileng. Totoo ba? Binindisyonan mismo ni Master Baileng. Sinong master yun? Ni hindi ko kilala. Gusto mong ipabless kay Master Baileng? Kailangan ng 100,000 pesos na donasyon sa templo. At hindi lahat ng tao ay may ganitong pagkakataon. Ang taong ito, dapat may koneksyon kay Master. Itong peace charm, 100,000 pesos. Napaka-special pala nito. Sayang at sinira ni Yun Shuyao nang walang pakinabang. Sinira mo ang regalo ni Mujen para sa guro nating peace charm. Paano mo ito babayaran? Hindi ko alam, na ganito pala kahalaga. Mahal man o hindi dahilan ang manira ng gamit. Kuya Yayway. Sa lahat ng bagay, kailangan ng tamang pagkakataon. Ako naman, walang koneksyon kay Master. Kaya hindi makakakuha ng blessed na bagay. Hoy, ba't nakatayo lang kayo? Maupo na kayo. Guro, nakakasagabal po ako ang may mali. Magbubukas ako ng magandang wine para humingi ng tawad. Okay lang yan basta naayos na. Humingi ka ng tawad kay classmate Mujen. Sige. Dalhin ang wine sa room 302. Iabot mismo kay Bai Mujin. Sabihin mo regalo ito sa kanya, kapag binuksan niya ito. Singilin mo siya. Opo, Mr. Xiao. Bai Mujin. Mahilig ka sa pera, di ba? Gagawin kitang laging kapo sa pera. Bye Mujen, naglaan ako ng 30,000 para sa alak na ito. Hindi mo pa to nalalasahan dati, di ba? Ngayon, papalaman kita ng husto. Sandali lang, Manang, itong binibini. Hindi po kayo si MS, Bye Mujen. Bakit nyo hinahanap si MS, by Mujen? Itong alak, galing sa isang suki, para kay MS, Bye Mujen. Ngayon, Sino nagpadala nito? hindi ko masyadong alam. Magkano tong alak mo? Ang bote, 138. 138 lang pala. Ay, Bye Mujen, itong kaibigan mo. Ang kuripot naman. Akala ko mahal. Ganito lang pala. Eksakto. Sa ganitong presyo. Kaya naming umorder ng 10 bote. Mukhang may pagkakamali kay ang alak na ito. 1.38 milyon. Aray, parang nananakit mukha ko. Ang alak namin, kapag nabuksan, hindi na mababalik, hindi pa nababayaran to. Sino sa inyo ang magbabayad? Ito'y libre para sa'yo. Ikaw ang magbabayad. Hay, nakita ng lahat kanina. Ikaw ang nagbukas nito. Wala akong kinalaman. Bye Mujen. Ma'am, tingnan mo siya. Si Bye Mujen, ano bang problema ng kaibigan mo? Nagpadala na nga ng alak, ayaw magbayad. Di ba? Tsaka nga pala, mukhang mamahalin tong alak. Hindi naman siguro siya maghahirap dito. Kausapin mo na lang siya, papagbayarin mo na. Oo nga, mga kaklase naman tayo. Ikaw naman, huwag mo nang pahirapan si Shuyao. Pagmamalupit. Dapat panagutan mo yan. Huwag mong pilitin si Mujen. Miss yun, kasalanan mo to. Kung nagpaliwanag ka lang ng maayos, di ko bubuksan to. Irereklamo kita sa manager mo. Simpleng trabaho di mo magawa, walang kwenta. Wala ka bang modo? Para kang asong ulol, nangangagat ng basta na lang. Bye Mujen, ikaw ang may plano nito no? Dinadaya mo kami. Ting yan, bakit ka nandito? Nakalusot si Bai Mujin sa gulo. Hinahanap ko si Bai Mujin. Paano niya ito nahanap? Paano kung sinundan niya ako? Hindi kaya itong alak?
Bye Mujen. Jen, ang lakas ng loob mong magpalit-palit. Pang ilan na ba siyang sugar daddy mo? Bay Muje, oras na para bumalik sa trabaho. Di mo pa nililinis ang sahig natin. Bye Mujen. Jen. Graduate ka pa naman ng college. Nagiging katulong ka pa ng iba. Nakakatawa talaga. Nagtratrabaho ng marangal. May problema ba? Mujan, anong nangyari? Bakit ka nandito sa bahay ni Tingyan? Nagiging katulong? Mahaba ang kwento. Sabihin ko na lang mamaya. Bye Mujen. Jen, baka naman ginagamit mo ang pagiging kasambahay para manukso kay Xiao Xiao. Ikaw at si Xiao Xiao. Kung wala kang pakinabang sa bibig mo, pwede kong tahiin yan. Tingyan, kung may problema ka kay Mujan, ako ang kausapin mo. Ako ang bahala sa kanya. Huwag mo siyang guluhin. Anong karapatan mong magpasya para sa kanya? Guro, labis kaming nahihiya sa nangyari sa retirement party ninyo. Ito po ay para sa inyo. Yihwei. Dapat siya ang magpakumbaba. Siya naman ang may gawa ng lahat ng problemang ito. Guro, patawad. Hi Bisques, bakit ka nagsusuka pa? Ang alak na ito may problema. Kukuha ako ng baso para magmumug ka. Kamusta? 100 at 38,000 pisong alak. Masarap ba? Itong gagurong lalaki talagang ginagawa akong katatawanan. Ang alak ay may laman na siling pulbo. Siling pulbo. Tingyan, kailan ka naging isang batang bata? Sandali lang. Xiao Tingyan, ngayon quits na tayo. Abangan mo. Dali, magmumug ka na. Ano ba talaga nangyari sa inyo ni Hibiscus? Bakit mo siya pinag-try-trypan? Ganon ka ba talaga ka-concern sa kanya? Magkasama na kami noong bata pa. Siya ang minamahal ko. Ayoko siyang nakikita na inaapi. Kahit tropa pa kita, hindi pwede. Wala kang alam talaga. Anong klaseng tao ba talaga siya? Anong ibig mong sabihin? Kaming dalawa. Yihwei, Mukin, kamusta ka na? okay na ako. Huwag kang mag-alala, kakayanin ko to. Pwede na bang umalis? Mukin, huwag kang sumama sa kanya. Yihwei, iba na lang tayong araw. Mukin. Ang arte ni Xiao Xiao. Mainit na tubig lang naman, parang masusunog na. Hindi katulad mo. Parang kalabaw sa init. Tama ang kasabihan. Kapareho ka rin niya, magkasing ugali kayo. Anong klaseng hayop ka? Huwag kang magmadali. Naghanda ako ng espesyal na paliguan. Tingnan natin kung anong hayop ka talaga. Xiao Tingyan, hinay-hinay lang ako. Hinaluan ko ng malamig. May halo itong malamig. Isang patak lang yata. Hindi naman. Hindi ko gagawin yon. Tingnan mo ang matapat kong mata. Bastos. Ginoong Xiao, ang mainit na paliguan para kay Bai Mujen. Handa na po. Gagamitin na ba ngayon? Sayang sa tubig kung siya lang gagamit. Sa susunod na lang. Ano ba ang mahika ni Bai Mujen? Na nagawa pang mapabago si Ginoong Xiao na dating ayaw magbago. Ngayon nag-iba na ng pasya. Ate, bagay ba sa akin ang suot kong ito? Ikaw pa namang masiglang binata. Bakit ang porma ng damit mo? Mas bagay to sa kuya, yung matandang lalaking yon. Hoy, kuya, ano bang ginagawa mo? Ikaw naman si Xiao Xiao. Kailan ka pa nag-shopping ng sarili mong damit? Akala ko custom-made lang suot mo. Hindi naman kailangan palaging custom-made. Magaling pumili si ate. Pinapili ko lang siya para sa akin. Sino ang nagpahintulot sa iyong gumawa ng desisyon? Nakilalanin ng babaeng to bilang kapatid ko. Hindi, kuya. Anong problema? Bakit hindi mo kami pinagbigyan? Ni ate na magkausap? Bakit mo pa binabaliwala ang usapan? Tapos ka na ba sa trabaho mo? At sino nang nagpahintulot na umupo ka rito? Pasensya na po, Gino. Mag-iingat na po ako sa susunod. May siset ba siya? Bakit parang nagbabago-bago ang mood? Kuya, magiging manugang mo siya balang araw. Bakit ganyan ang treto mo sa kanya? Paano na lang kami sa future? Pumayag ba siya? Eddie, mangyayari rin yan. Huwag mo siyang tratuhin katulad ng katulong. Huwag kang magdrama. Hindi kayo magkakatuluyan. Nakakabingi.
Ate. Kailangan mo ba ng tulong ko? Okay na yung demonyong iyon. Huwag mo na siyang intindihin. Mawawala rin yung pagka-azar niya. Ikaw bakit hindi mo gamitin ang washing machine? Ang mga tela na to, hindi pwedeng labahan sa makina. E di naman dapat kamay lang ang gamit. Ay pa-deliver mo na lang sa laundry shop. Okay lang, trabaho ko to. Kaya ko naman gawin. Bakit ang hirap mong kausapin? Ano nang nangyari? Malungkot ka na? Halika na. Xiao Xian, huwag mong isipin na dahil mahaba ang braso ay magaling ka na. Nandaya ka. Ate, huwag ka nang magalit, okay? Pwede mong kulayan. Iguhit kita bilang Santa Claus. Anong ginagawa ninyo? Kuya, di ka pasok sa trabaho ngayon? Huwag mo ko pakialaman. Kung magluluko-loko ka pa sa bahay, at makikipaglokohan sa ipapadala kita sa magulang natin sa abroad, naiintindihan mo ba? Oo na, alam ko na. Kuya, huwag mo siyang asarin. Bay Mujin, hindi ba kita binalaan? Lumayo ka sa kapatid kong lalaki. Di mo ba maintindihan? Di ko naman gustong gamitin ang kapatid. Kakaiba kung iiwasan ko pa siya. Lene, sana nga ganyan. Kung hindi, pahihirapan kitang mabuhay. Umupo ka na at kumain tayo. Ginoong Xiao, hindi pwedeng kumain ang katulong kasama ng ama. Hindi ako sanay na may nakatingin habang kumakain. Huwag mo na akong ulitin. Umupo ka. Ang tahimik niya ngayon. Bakit parang hindi ako sa... Tapos na po ako, Gino. Ang babaeng ito, ang laking abala. Bay Mujin, Bay Mujin. Bay Mujin. Bay Mujin. Magandang umaga, Ginoong Xiao. Handa ko na po ang inyong toiletries. Lene, Salamat po, Gino. Handa na ang mga gamit sa paglilinis. Titingnan ko po ang almusal, kung ano na ang preparasyon. ano ba itong nararamdaman ko? Nasasabik pa ako sa kanyang kalokohan at pagiging palaban. Pagkatapos mong mag-ayos, ilalabas kita. Ginoong Xiao, isa akong hindi maganda na lagi tayong magkasama. Baka may masamang impresyon. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi pa tapos ang paglilinis ko. Hindi maganda. Bay Mujin. Alamin mo ang iyong kalagayan. Ang utos ko ay dapat mong sundin. Sige, Ginoong Xiao. Umupo ka sa likod. Nagmamaneho na ba ako para sa'yo? Umupo ka sa harap. Ginoong Xiao, mas hindi bagay sa akin ang harapan. Sa tingin ko ngayon, sinasadya mo ba akong pahirapan? Malubha po ang salita niyo. Hindi ko po kaya. May dalawa kang pagpipilian. Umupo ka ngayon sa harap o tumakbo ka na lang sa mall. Si Xiao, tingnan ang loko-lokong iyan. 49 na suits na ang pinapasuot sa akin. Ano ba talaga ang gusto niya? Akala mo wala akong pasensya. Mahal, bagay ba sa akin ang suit na to? Nagustuhan mo ba? Nako, dalawang gwapong lalaking to. Bakit nagkakagusto sa isa't isa? Xiao, tingnan. Pinahirapan mo ako. Deserve mo yan. Baby,
Bagay ka sa lahat ng suot. Mga damit lang ang di umaakma sa'yo. Walang suot na di bagay sa'yo. Tingnan mo ang galing magsalita. Ikaw sige lang ng okay. Hindi kaya. Totoo ang sexual orientation. Naku, baby. Bakit ka ganyang tumitingin sa akin? Kahit kanino ako di tumingin ngayon na. Nagsiselos ka na ba? Ang sweet naman. Naiinggit ako. Hoy, lambingin mo naman. Ano ba? Ang sama mo. Pinilit mo pa akong magsukat ng damit. Inaantok na talaga ako. Eh ngayon ano gagawin mo? Uwi na ba tayo? Anong ano gagawin mo? Dati niyayakap mo ako sa pagtulog. Ngayon wala na. Di mo na ako yinayakap. May iba ka na sigurong gusto. HMP, walang kwentang lalaki. Bigla ka na lang nagbago. Meron ka na yatang iba. Huwag ka nang mag-alala ng ganyan. Masaya ka ba? Oo, babae siya. Gusto ko yung malambing na ganito. Hindi kami magsyota. Ha? Ikaw, Matulog na tayo. Uwi na't matulog. nandyan pa ang gamit ko. Ibagsak mo na ako. Hinahawakan mo ako ng parang prinsesa. Ang lakas ng loob mo. Tara na, alis na. By Mujen, si Xiaoting yan ay kaibigan ni Kuya Yewai. Kung malaman niyang magkarelasyon kayo, mabibigo siya sa'yo. Akala ko pinareserve na ng sekretary. Bakit may nakapasok pa rin? Saan ko malalaman? Bakit hindi ka pa umaalis? Akala ko pagod ka na, sinamahan pa kita. Salamat na lang. Pwede ka nang umalis? Ayaw bumukas ng pinto. Sabihin mo nang mabigat ako. Huwag kang magkunwaring walang lakas. Sige na, huwag nang mag-aksaya ng lakas. Siyang hindi nasisira ay nakalock. Tumawag ka na agad para iligtas tayo. Hoy Secretary Jaya, puntahan mo ang fitting room. Doon ka. Doon ka pumunta. Maliit lang ang lugar na ito. Saan mo ako pinapapunta? Ikaw kasi ang may kasalanan nitong lahat. Pinilit mo pang sumama. Ayan na nga ang nangyari. Nakulong tayo dito. Hindi ako manghula. Paano ko malalaman na makukulong tayo dito? Huwag mong hampasin ulo ko. Bastos ka talaga. Ikaw ang dahilan. Ano ang sinabi mo? Masakit yung nabangga. Itaas mo ulo mo. Huwag kang gagalaw. Hinuhugdan mo buhok ko. Huwag kang kikilos. Ako na ang bahala. Aray, dahan-dahan lang. Dapat ko ba silang buksan? Baka makasagabal pa sa presidente. Ako na ang bahala. Kung hindi pa darating ang sekretary, paalisin mo na siya. Ang bagal masyado. Presidente, ako po. Wala po akong nakitang kahit ano. Nagkakamali kaya siya. Magbihis na kayo. Anong nangyari? Presidente, pagdating ko kanina, nakasara ang pinto ng hangar. Yung magkasintahan kaya ang may gawa. Tignan mo ang sihi. Presidente, reserved ang buong lugar. Naka-off ang surveillance. Nagdesisyon ng walang paalam. Check-in ang mga security cam sa labas. Imbestigahan lahat. Opo, Presidente, gagawin ko na po. Ginoong Xiao, may ayusin lang po ako. Pwedeng humingi ng day off. Anong gagawin mo? Masakit naman yung sinabi mo. Bakit hindi ako pwedeng magkaroon ng lakad? Wala ba akong karapatang magkaibigan? Utusan ka namin dito eh. Kung may mangyari sa'yo sa labas, sino ang pananagutan? Huwag mo akong balaan. Hindi kita kasama. Swerte-swerte pa ako. Alis na ako. Paalam na, ha? Bakit nagmamadaling umalis si Bai Mujie? Makikipagkita kaya kay Song Yihui? Bakit dito tayo nagkita? Naalala mo pa ba kung anong lugar ito? Siyempre naman, dito tayo unang nagkakilala. Nung inaapi ka ng batang lalaki, ako ang sumalo sa'yo at pinalo ko siya. Tama. Naisip ko noon dito. Paano kaya isang babae, napakalakas magpatamba, kung maging kaibigan ko siya, gaanong kasaya kaya? Ano, nagsisisi ka bang kaibigan kita? Hindi kailanman.
Ano ba? Tumatanda ka na ba? Nagbabalik tanaw na? Mujan. Mahal kita. 10 taon na kitang minamahal. Pero, takot na takot ako. Natatakot ako baka pag sinabi, mawala ang pagkakaibigan natin. Kaya, itinago ko ng maingat ang nararamdaman ko. Eh bakit ngayon mo sasabihin? Saan galing ang litratong? Natakot ako nang makita ang litrato. Anong kinakatakot mo? Natatakot akong mawala ka sa akin kasi alam ko gaano kagaling si Xiao Ting yan kung gusto niya. Walang magsasawalang bahala sa kanya. Magaling ka rin naman. Mujan. Baka magustuhan mo. Yihwei. Ako, hindi ko naisip na magkakagusto ka sa akin. Ni hindi ko inakala ano ang itsura natin bilang magkasintahan. Mujan. Subukan mong mag-isip ngayon. Hindi mo ba nararamdamang awkward? Tayo bilang magkasintahan. Mujan. Nagkakagusto ka na ba kay Xiao Ting yan? Siya, kinatuwaan akong saktan. Paano ako magkakagusto sa kanya? Pwede bang hilingin ko sa'yo? Ano yun? Huwag mo akong diretsahang tanggihan. Bigyan mo ako ng patas na pagkakataon laban sa kanya. Yihwei, una sa lahat, tropa lang kita, hindi kita pwedeng paasahin. Pangalawa, hindi naman ako gusto ni Xiao Ting yan. Anong pagkakataon ibibigay ko? Eh di diretsahan mo na akong tinanggihan. Mas may karapat dapat sa'yo. Maniwala ka. Hindi ko inakala. Yung mga sinasabi ko dati sa iba, ginamit mo na sa akin. Eh di, magsisilbi pa rin tayong matalik na magkaibigan. Gusto mo bang maghiwalay na tayo? Nakakatakot naman. Tama na, umuwi ka na. Hindi na kita ihahatid. Bakit? Dito ka na lang iiyak. Ang lambot mo pala ngayon. Mag-iiyak na lang din ako. Bigyan mo naman ako ng respeto. Tol, wag kang malungkot. Isipin mo mga babaeng tinanggihan mo dati. Umuwi ka na nga. Bilasan mo. Alis na. Makden. Mga alaala mong to sa akin. Paano ako susuko? Kung hindi kita kayang iwan, sisikapin ko na lang. Mukhang lubog na lubog ka. Baka naman, sinumitan mo kaya may nagalit sa'yo. Wala akong gana magbiruan. Nahanap mo kung sino nagandado sa atin. Nahanap na. Si Yun Shuyaw ang gumawa. Akala mo ba si Yun Shuyaw? May gusto sa akin, kaya nga saan man ako pumunta. Palagi ko siyang nakikita. Akala mo ba sikat ka? Lahat daw may gusto sa'yo. Hindi naman malaking bagay. Ako na ang bahala sa kanya. Wag na, sa amin na lang dalawa to. Wag ka na mangingialam. CJ, alam kong hindi ka. Magpapatalo sa ugali mo. Mauna na ako sa opisina. Pumunta ka kung gusto mo. Bakit mo pa sinabi sa akin? Hoy, Tol, anong problema? Ate, piano player ka di ba? Naman, pero matagal na kong di nakakapagpiat. Bakit mo bigla tinanong yan? May kailangan ka ba? Yung music store ng kaibigan ko, kailangan ng pianist ngayong gabi. Interview muna, pero malaki ang bayad. Isang beses mo lang narinig, ay re-recommend mo na agad ako. Hindi ka ba natatakot sa nepotismo? Talent naman ang basehan. Sige na ate, ay sesend ko na address. Kita-kita tayo sa music store. Bye Mujen, anong ginagawa mo rito? Yun Shuyaw, may gusto ka ba sa akin? Tapos naglagay ka pa na magnet sa katawan ko. Bye Mujen, nababaliw ka ba? Pwede mo bang sabihin ko, bakit kahit saan ako pumunta, nakikita kita? Akala mo gusto kitang makita? Mabuti nga, ayaw naman nating magkita. Bakit hindi kayo umalis? Hoy, bakit ikaw hindi umaalis? Tapos kami pinapaalis mo. May masamang balak ka ba? Bye Mujen, gusto mo ba akong paalisin? Para ikaw ang magpakitang gilas. Para pansinin ka ni Master At. Ano bang sinasabi mo? Huwag kang magkunwari. Sasabihin ko sa'yo, hindi basta-basta nakikilala. Ni Master Ali ang kahit sino. Huwag ka nang magpahiya dito. Dapat ang layunin natin ay, Bye Mujen, nasaan na siya? Mahalaga ang pagkilala sa sarili. Sa pagkakaalam ko, bago ka lang nag-aaral ng piano, sa pangit mong pagtugtog, paano mo ako mapapantayan? Yung babaeng maangas, anong pangalan niya?
Sandali lang, pag-iisipan ko. Gerong Ali. Siya si Yun Shuiyao. Ha? Gerong Ali. Yung paligsahan nyo sa pagpili ng estudyante. Malakas ang suporta kay Yun Shuiyao. Pinakamataas ang tsansa niya. Tara na. Lee Jo, huwag mong kalimutan yung sa senior ko. Mauuna na akong hanapin siya. Sige, huwag kang mag-alala. Aayusin ko muna si Gerong Ali. Samahan mo senior mo. Maglibot-libot muna kayo. Sige, go. Yun Shuiyao, bakit ang daldal mo? Ate, bakit di mo ako sinabihan na pupunta ka? Ang tagal mo bang naghintay? Wala naman akong ginagawa. Okay lang maghintay ng konti. Diretso na ba tayo sa interview? Bye Mujen. Ginamit mo pa ang koneksyon kay Young Master Xiao. Nagpakuntsaba ka para mauna sa interview. Hindi ito patas. Kung makulat ka pa, papalisan kita sa paligsahan. Ikaw, okay lang. Sa ganyang kakayahan niya, kahit mauna siya, di pa rin siya mananalo. Huwag mong kalimutan, nandito tayo para kay Gerong Ali. Alis na tayo. Xian, ano yung paligsahan na sinasabi ni Yun Shuiyao? Parang hindi kami magkaintindihan. Ang tagal naming nag-usap. Si Gerong Ali sa mundo ng piano. Magkakaroon ng paligsahan para sa mga estudyante. Malamang sumali si Yun Shuiyao. Ngayong araw si Gerong Ali, dumiretso sa tindahan ng kaibigan ko para pumili ng gagamiting piano. Gusto lang pala niyang magpabida kay Gurong Ali. Pasensya na, ate. Na-late ako. Tawagin niyo na lang siyang si Miss Bai. Ate, siya si Lee Jo. Siya ang nagpapatakbo ng music store na ito. Ano ang ibig sabihin niyan? Magkapareho tayo ng edad. Pwede mong tawaging ate. Bakit ako hindi pwede? Seryosohin mo. Miss Bai. Kumusta po? Ako si Lee Jo. Maraming mikrobyo sa kamay niya. Ate, huwag muna Lee, paumanhin po. Nagbibiro lang si Xian. Huwag niyo po isipin. Naiintindihan ko. Malinis ang kamay ni Second Young Master Xiao. Siya lang ang pwedeng makasama ni Miss Bai. Magkahawak kamay. Magayos ka na ng interview. Abala ang ate namin. Sige, Miss Bai. Ano sa tingin niyo sa piano na ito? Kahit ano sa'yo. HMM. Hoy, ang lakas ng loob mo ah. Ano ba yan? Senior mo siya. Ate pa ang tawag mo? Halata ba talaga? Mukha mo pa lang. Nakasulat na. Type ko si MS, bye. Ba't di niya pansin? Tingin niya bunso ako. Istruck mo yung dating mo sa school? Paglaruan mo, di pansinin. Huwag puro ikaw lang ang naghahangad. Paglaruan mo. Baka tuluyan na ako. Kailan ka ba magiging seryoso? Tanong kita, may napatunayan ka na ba? Alam mo, kailangan yung magkaroon ng konting physical touch para maramdaman niyang lalaki ka, hindi kapatid. Gets mo? Ang galing. Ang husay ni MS, Bai sa piano. Salamat sa suporta. Matagal na akong di nagpipian. Medyo sanay na sanay. Xian, Ate, kung may gagawin ka, pwedeng umalis ka na. Huwag mo kong intindihin. ako. Anong gagawin niya? Siya ay nahumaling sa pagtugtog mo. Lee, matibay ang samahan naming magkapatid. Di nakakatawa ang bit. Sige, puntahan natin ang opisina. Dito tayo. Sabihin ko sa'yo, mahaba pa ang lakbayin mo. Marami pang pagsubok. Mamaya, papadalahan kita ng tips pang ligaw. Pagbutihin mo. Hoy, Master Ellie, Young Master Xiao. Bakit kayo sabay-sabay nandito? Kuya, bakit ka nandito? Ang kompetisyon ni Master Ellie, sponsored ng Xiao Group. Bakit kayo nandito? Dinala ko si ate para mag-part-time. Lee, asikasuhin mo muna yung trabaho mo. Mag-ikot muna kami sa ibang lugar. Pasensya na, MS, bye. Xian, samahan mo nga sila. Sabi mo pa. Sandali lang. Master Ellie, hinahanap niya kaya tayo? Yung nagpiano kanina sa labas. Siya yun, di ba? Opo, Master Ellie, MS, bye. Nag-apply sa piano shop namin mamayang gabi. Kailangan namin ng pianist. Marunong pala siyang magpiano. Pwede ba tayong mag-usap ng maupo? Siyempre naman. Yung tinugtog mo kanina. Bagamat technical na speaking, may mga pagkukulang. Pero nung narinig ko ang tugtog mo, ramdam ko yung init ng puso, kaya mataas ang potensyal mo. Meron akong kompetisyon dito. Gusto mo bang sumali? Pinuri ako ni Master Ellie. Nagulat at natutuwa. Ang estudyante ni Master Ellie, dapat ako yun, di ba?
Kung pagtutuunan mo lang ng pansin ang pagsasanay ng masigasig, naniniwala ako sa hindi pang matagal. Makikita mo na ang resulta. Kaya, handa ka bang tanggapin ang aking imbitasyon? Pandaraya ito. Oh, hi. MS, yun. Ang pag-eavesdrop sa usapan ay hindi ka tanggap-tanggap. Lumabas ka na ngayon din. Hindi ako aalis. Master Ali, pribado ka ba? Kumukuha ng estudyanteng si Baimujen. Lizelle, ang inyong music shop ay pwedeng pasukan ng kahit sino. Paumanhin niyang Master Xiao. Mamaya ay papaigtingin namin ang seguridad. Yun Shuya, maging mas respectful ka. Baimujen, huwag kang magsalita ng parang tagapagturo, gamit ang iyong mga daya at koneksyon. Karapat-dapat ka ba? Shuyaw, baka dapat muna tayo. Tama na. Baimujen, sa iyong kakayahan sa musika, ang pagiging estudyante ng master, hindi ka ba nahihiya? Ikaw pa ang may gana, makisabuat kay iyong Master Xiao. Wala ka bang hiya? Tama na. Yun, Shuyo. Bingi ka ba o wala kang utak? Kung bingi ka, magpagamot ka. Kung tanga, magpanggap kang bata ulit. Ji Xiao, bakit ganyan kang makipag-usap? MS, yun. Tigilan mo na yung drama mo. Baka ikaw ang mapahiya. Sa huli, tama na yan. Anong pampatulog? Ang iniabot ni Baimujen, lahat kayo kakampi niya. Ang inay mo. Lizelle, paalisin mo na siya. Sandali. Yun Shuyu. Una, nandito ako para mag-apply ng part-time. Pangalawa, si Master Ali ay inanyayahan lang ako sa kompetisyon. Hindi ako estudyante niya. Panghuli, nagpapaliwanag ako para maiwasang masira ang pangalan ni Master Ali. MS, yun. Diretsahan na. Ang estudyanteng tulad mo, ayoko. Marumi ang puso mo, kahit magaling ka man. Walang kaluluwa ang tugtog mo. Haze. Shuyu, okay ka lang. Baimujen. Yang sinasabi mong, walang ebidensya, hindi ako maniniwala. Paano kung may patunay ako? Kung meron ka talaga, magsusorry ako sa publiko. CJ, sana maging matapat ka. Ate, marunong ka magpiano, di ba? Yung music store ng kaibigan ko, kailangan ng pianist ngayong gabi. Kailangan mo munang mag-audition. Malaki ang bayad naman. Sinasalita ko lang ang totoo. Sige na ate. I-send ko na ang address. Magkita na lang tayo roon. Buti na lang at may cellphone. May automatic record feature. Kung hindi, wala na akong maipagtanggol. Ito'y nagpapatunay lang sa layunin mo sa pagpunta dito. Hindi nito maipapaliwanag ang tungkol sa pagiging paborito mo. Ang mga ginagawa mo ay nagpapakita sa aming mga nagpupursigi para pagbutihin ang bilang mga pianista. Hindi kami natutuwa. Huwag mong itaas ang sarili sa mataas na posisyon. Dare mong manumpa na, napadito ka lang para tumingin. Shuyaw. Kung magpapatuloy ito, hindi tayo magiging tama, o kaya, huwag mo akong panghinaan ng loob. Kung hindi mo kaya, lumabas ka. Lalabas na ako at hihintayin kita. Walang silbi. Wala akong panahon para sa palabas na ito. Miss yun, kailan ako kukuha ng estudyante? Saan ako kukuha ng estudyante? Walang kinalaman sa kahit sino. Yun Shuyaw. Ang iyong entry ay kinansela. President Xiao. Bakit mo kinansela ang aking entry? Hindi ka karapat-dapat. Si Xiao Tingyan ay tunay na malupi. Kung magsalita ay walang galang. Gusto ko lang na isang patas na oportunidad. May mali ba roon? Huwag ka nang umiyak dyan. Marami na kaming nakitang ganyan. Nagmamakaawa pa ng pagkakataon. Nauna kang makipagkita kay Master Eli. Yun ba ay patas? MS, yun. Tama na yan. Kung hindi, kakausapin ko na si President yun. Nang seryoso. And Lee, may thesis ba ang music store? Siyempre, HD ang mga camera dito. At may audio recording. Nag-usap kami ni Emeth Yun Shuya sa lobby. Kung may mapanirang mga salita laban kay Master Ali sa internet, ipakita mo ang footage. Walang problema. Lizelle, wala bang security dito? Palayasin nyo na sila. Sige. Baimujen. Hindi kita papatayan. Babayaran ko lahat ng ginawa mo sa akin. Ngayong araw na ito. MS, bye. Napagdesisyonan mo na ba? Sasali ka ba sa kompetisyon? Master Ali, salamat sa imbitasyon. Pero alam ko sa sarili ko, hindi ako karapat-dapat. Huwag na lang muna. Baimujin, isipin mong mabuti. Pag nakalampas ka dito, wala nang ibang pagkakataon. Xian, pakiusapan mo naman siya.
Susuportahan ko ang desisyon ni ate. Cheyenne, may importante kaming pag-uusapan. Aalis na muna ako. Hoy, MS, bye. Pumasa ka sa interview sa music store. Samahan ka ni Xian. Papunta doon mamaya. Salamat. Bay Mujin, hintayin mo akong umuwi. Huwag mo nang istorbohin si Cheyenne. May sarami siyang gagawin. Hindi ako. Xian, ano nang gusto mong kainin? Ako ang manlilibre mamaya. Order ka ng kahit ano. Sige, pag-iisipan ko ng maigi. Kasi ito lang kami ni ate sa date. Kung hindi ako pupunta, para bang nagtatampo ako sa pag-amin niya sa akin. Pero kung tutuloy ako, Xian, dadalhin kita ni ate sa napakasarap na restaurant. Sige, sunod ako sa'yo ate. Anong ginagawa ni Lee? Ate. Kuya Yeway. Xian. Kuya Ihway, kasama ko si Xian. Alam kong kaibigan mo si Yang Master Xiao, kaya baka kilala mo rin itong kapatid niya. Kaya isinama ko na. Okay lang, kilala naman nating lahat ang isa't isa. Ate, hindi pwedeng ituring to na pagkain natin. Gusto kong ikaw lang ang manlibre sa akin. Sige, next time na lang. Kayo na muna ang mag-order. Maghugas lang ako ng kamay. Ha? Kuya Yeway, paano mo nakilala si ate? Talagang may koneksyon tayo. Magkasama kaming mula pagkabata. 10 taon ko siyang minahal. Gusto mo rin kay ate? Oo. Kaya nga, mas mabuting sumuko ka na. Wala kang pag-asa. Dahil, hindi niya gusto ang mga bunso. Nagbabago ang mga tao. Dati ayaw niya, hindi ibig sabihing ayaw pa rin ngayon. Tapos na kayo mag-order? Ate, ikaw na ang pumili. Magkaiba kami ng gusto niyang pagkain. Ganoon ba? Pero sa tingin ko, pareho ang panlasa namin ni Bunso at pananaw sa mga bagay. Ate, pakuha ng 2 mainit na towel. Sige, pangpunas ng kamay. Hindi, Bunso, ang sosyal mo talaga. Alam mo noong, kami ni Mujin noon, hindi nga naghuhugas ng kamay bago kumain. Huwag mo nang banggitin yan. Iba talaga noon kesa ngayon. Parang mga batang kalika. Oo nga. Buong gabi kang nagpiano, ate. Kailangan ng mainit na pamparelax. Nag-aalala lang ako sa'yo, hindi ako masyadong espesyal. Ang tuso pala ng batang to Ang bait mo naman, kaya ko na to. Ang pogi mo pala, at napaka-thoughtful pa. Siguro marami ka nang naging girlfriend? Wala pa akong naging girlfriend. Si Kuya Yeway, ang successful at bata pa. Nabalitaan kong ikaw ay ikinasal na, pumunta pa talaga ang kuya ko sa kasal mo. Tungkol dito, tanungin mo na lang si Mujin. Alam mo, siya pa nga ang nanggulo sa kasal ko. Huwag mo nang linlangin ang mga walang alam. Tinulungan lang kita noon. Kuya Xian, pagchismisan naman natin ang love life mo. Ate, wala talaga akong naging girlfriend. Mga chismis lang yun. Teka, biro, kain na tayo. Gutom na ako kanina pa. Ate, subukan mo to. Huwag mo yang kainin. Anong ginagawa mo? Allergy si Mujin sa mga shellfish. Mukhang hindi mo kilala si Mujin. Ate, pasensya na. Hindi ko alam na. Okay lang, di mo naman sinasadya. Ate, tatandaan ko to. Hindi kita bibigyan ng shellfish sa susunod. Kuya, masisiraan ka ng leeg sa pag-upo mong ganyan. Dapat ayos ang tindig mo. Mukhang gusto rin ni Kuya Yeway, pero sayang. Hindi niya kaya. Busog na ako. Kayong dalawa na lang. Uwi na ako para magtrabaho. Ate, hibiscus. Bakit ko siya naiwan sa music shop? 1 minuto para magpaliwanag. Hindi
Hindi namin sinasadya. Gutom na kasi kami. Kaya kumain muna kami. Hindi na nakapaghintay. Nawalan din ba ng baterya ang cellphone mo? Kaya hindi ako matawagan. Tumawag ka pala sakit. Na-discharge lang ang battery. Young Master Xiao, ako ang may kasalanan. Ano ang kailangan kong gawin para mapatawad mo ako? CJ, magtrabaho ka sa construction site ng 1 buwan. Young Master Xiao, maselan ang katawan ko. Paano mo ako papahirapan? Tama na ang drama. May business meeting ako bukas. Maging kasama mo ako. Wala akong alam dyan. Baka makaabala pa ako. Kailangan mo lang makipag-usap sa kasama ng kausap natin. Kung matuloy ang negosyo, papatawarin kita at bibigyan kita ng 50,000. Pero kung hindi, Siguradong gagawin ko. magkayakap. Ang labo naman. Kung may bayad, gagawin ko. Alam ko kung ano dapat. Ako ang magsasabi kung ano gagawin. CJ, pera-pera lang talaga ngayon. Boss Zhao, Boss Xiao. Ang tagal nating di nagkita. Tara't magkaribal tayo. sundin natin plano ni Boss Zhao. Sige. Sino ito? Siya ang nobya kong si Bai Muji. Boss Xiao, si Bai Mujan ang nobyo mo. Si Kuya Ye... Kuya Yewai. Boss Zhao, Song Yewai, kaibigan ko lang siya, huwag kayong mag-akala ha. Boss Xiao. Kung magkakilala naman sila, pabayaan na nating mag-usap. Tara, tayo naman maglaro. Gusto mo bang samahan siya? Kayo na maglaro. Kami na lang dito sa Sige po Boss Zhao. Bai Mujen. Kung tungkol naman sa kontrata, ang pupunta natin dito, itigil muna natin ang mga away natin. Ikaw muna ang umintindi sa sarili mo. Lalo na't ikaw naman ang laging nauna sa pagiging agresibo. Ikaw. Muji, nauuhaw ako. Uminom ka ng maraming tubig para hindi ma-dehydrate. Boss Zhao. Ang galing talaga ni Bai Mujen. Kahit kasal na siya kay Song Yewai, nakakonekta pa rin kay Boss Xiao. Pupunta muna ako sa Sifi. Miss Bai, ang swerte naman ng pagkikita natin. Kayo na po rito, boss. Aalis na muna ako. Ang bango mo. Ginoong Zhao, pakibigyan ang iyong sarili ng dignidad. Pasensya na po, wala naman akong masamang intensyon. Gusto ko lang sanang itanong kung saan mo nabili ang pabango mo. Bibilhan ko rin kasi si Shuyao. Ikaw. Pasensya na ho, Boss Zhao. Medyo maarte po kasi ako sa pisikal na pagdikit. Bai Mujan. Are Ginoong Zhao, ayos po ba kayo? Taos puso pong humihingi ng paumanhin. Walang tama po ba sa inyo? Noong bata ako, may masamang taong sumusunod. Sobrang alerto ang aking nerbiyos. Kapag may biglang lalapit sa akin, mabilis akong natatakot at napapagalaw. Sa tingin mo ba sa pagsasabi mo nito, maniniwala akong hindi mo sinasadya? Huwag po kayong gagalaw. Kailangan diinan ng husto ang sugat. Tingnan niyo po. Hindi na masyadong dumudugo, di ba? Binibining Bai. Ano bang kasalanan ko sa'yo? At ako yung nililin lang ng ganito? Ano pong sinasabi ninyo, Ginoong Zhao? Paano ko po kayo kayang lokohin? Hindi ba tayo ay magkaibigan? Magkatuwang sa negosyo? Huwag kang magpanggap. Sa akala mo ba sa sasabihin mo, ako'y maniniwala agad na hindi sinasadya? Maling akala po iyan, Gino. Wala akong balak magkunwari. Kung hindi sa katalinuhan, hindi kita maloloko ng ganyan-ganyan lang. Mas mabuting pag-isipan mong mabuti kung paano mo ito ipapaliwanag kay Xiao Ting yan. Ang lakas ng loob mong isipin yan. Kapag may lumapit sa'yo ng konti, akala mo agad may masamang balak? Babae kang tulad mo, HMP. Mga babaeng laging nakapaligid sa akin. Di ko mabilang. May plano ba ako sa'yo? Presidente Zhao,
Sa susunod, maging mas listo ka. Pumili ng lugar na walang kitis. Kapag umulit ka, babatuhin kita. Hayop kang puno ng malaswang pag-iisip. Hi, Presidente Zhao. Anong nangyari sa'yo? Presidente Zhao. Bakit ganyan ang itsura mo? Paano ito nangyari? Nakapatingin ka na ba sa doktor? Nauntog lang ako sa pader. Presidente Xiao, nag-order na ako ng pagkain. Sabay tayong kumain. Gutom ka na ba? Sundin ko ang plano mo. Sabay na tayo. Kami ni Mujing. May importante kaming pag-uusapan. CJ. Tara na. Bakit ka pa nagpa-plastika? Di naman ako makakasagabal sa kontrata. Sana nga. Pumunta ka sa dressing room. Kunin mo jacket ko. Mag-retouch muna ako. Papunta na rito si Yun Shuyao. MS, bye, huwag kang kabahan. Hindi siya darating, hindi ba't sinabi mong maghanap ako? Ng lugar na walang CCTV? Dumating ako para sa usapan. Girlfriend ako ni Xiao Ting yan. Huwag mong gamitin si CEO Xiao. Huwag kang mag-alala. Ako ay siguradong, mas maalaga pa sa kanya. Isang puso lang ang ibibigay ko. Wala nang iba. Hindi ko titignan ng iba. Mas bata't gwapo pa si Xiao Ting yan. Bakit mo naiisip? Naiiwan ko siya para sa... Pwede kitang gawing Mrs. Zhao. Kapag sumama ka sa akin, agad kong aayusin ang hiwalayan sa matandang asawa. Hindi ka ba natatakot na magalit si Tik Xiao? Baka mawala ang kontrata niya. Hahaha. Katatapos lang, pirmahan ng kontrata. Milyon-milyong negosyo, bilyones ang multa sa pag-uro. Kahit asawa ka ni Xiao, hindi mo mapipigil ang deal. Alam mo ba kung bakit? Walang kisses dito. Nababaliw ka na ba? Bitawan mo ako. Putang ina mong babae, sinaktan mo ako. Bitawan mo ako. Aray! Pokpok, tumigil ka nga. Putang ina, paparusahan kita. Bye Mujin. Dumating ka rin. Ano ang nangyari? Boss Xiao, ang kulit nitong kasama mong babae. Tingnan mo ang itsura ko dahil sa kanya. Sinaktan niya ako. Ikaw ang may gawa ng sugat niya. Boss Xiao, pinapagalitan ko lang siya. Huwag kang mag-alala. Maghahanap ako ng mas better para sa'yo. Eh Zhao, ginalaw mo ang tao ko. Paano natin ito ayusin? Dagdagan ko ng 20% ang hatian. 30%. Kukuha ako ng 30% na tubo. Payag po ba kayo? Dalhin ang kontrata sa dress. Kaya ko nang tumayo ng mag-isa. Ji Xiao. Pakalma po muna kayo. Wala po akong ginawa kay MS, bye. Siya pa nga ang nanakit sa akin. Pakiusap po, huwag kayong magalit. Shouting yan. Kakapirma lang natin ang kontrata. Magtutulungan pa tayo sa hinaharap. Madalas tayong magkita. Sayang ang partnership dahil lang sa babae. Ji Xiao, ang kontrata. Shouting yan. 100 bilyong negosyo ito. Lalabagin mo ang kontrata at magbabayad ng multa. Kaya kong magbayad ng multa. Matatanggap mo kaya?
Tapos na ang ating pakikipagtulungan. Zhao. Mula ngayon, lahat ng kumpanyang may kinalaman sa'yo ay hindi na makikipagpartner ang Xiao Corporation. Sa sinabi ni Xiao Tingyang, sino pa ang mangangahas na magalit sa Xiao Corporation para makipagpartner sa kanila? Ginigit-git nila ako sa kabaong. Boss Xiao, nagkamali ako, patawarin mo ako. Tungkol sa hatian sa negosyo, pwede pa nating pag-usapan, kahit magkano ang hiling mo. Ituring mo na lang, kapalit ng paghingi ko ng tawad kay MS, bye. Wag Gizhaw, sobrang laki nito. Mainit sa kamay kong tanggapin. Oo, mali ako. Hindi ako marunong magsalita, hindi ko dapat nasabi. Pakiusap, isipin mo na lang na hangin ako, palayain mo ako, hindi na ako uulit pa, maging malabag. Papasukin niyo sa lalamunan niya. Jijaw, sige na po. May utos si Boss Xiao, kailangan mong lunukin ang kontratang ito, kusang lulunukin mo, o ipapasok ko ng sapilitan. Pareho lang ang resulta, ikaw ang pipili. Lulunukin ko. Lulunukin ko. Pare, ipagmakaawa mo ako. Ako mismo ang may kasalanan. Wala akong ginawang masama. Kay MS, bye. Ayaw ko na siyang makita ulit. Pati kumpanya niya. Tapusin na natin lahat. Opo, Boss Xiao. Gagawin ko agad. Xiao Tingyan, ang pogi-pogi mo kanina, lalo na yung pagtaas mo ng paa. Halatang halata naman. Kailangan mo pa bang sabihin? Pag hindi ka nagsasalita, ang bait-bait mo tignan. Patunay na gusto mo rin. Wala namang ganun. Huwag kang magbulahan. Umuwi na tayo. Xiao Tingyan, yung kontratang bilyon-bilyon ang halaga. Pinawalang saysay mo lang. Paano tayo magpapaliwanag sa kumpanya? Madali lang. Ikaw ang pagbabayarin natin. Anong Xiao Tingyan? Huwag mo akong takutin. Kahit ibenta mo ako, hindi ko mababayaran yan. Pwede bang maging makatao ka naman? Mawawalan ka ng kaibigan nito. Ako. Xiao Tingyan. Secretary Jaya. May nahanap ba kayong impormasyon? Boss Xiao, sa maliit na nayo ng Rongcheng, may nakakita ng heart-shaped birthmark. Doon dati nakatira si MS, bye. Pwede po ninyong tanungin si MS, bye. Baka may alam siyang impormasyon. Hindi pwedeng kausapin si Bai Mujin. Bakit hindi pwede si MS, bye? Maliit lang ang nayo na yon. Malamang alam ni MS, bye ang detalye. Biglang may lumitaw na babae. Paano kung magalit si Bai Mujin? Boss Xiao, Tungkol sa babaeng yon, hindi na kailangang i-report sa akin. Kung may anumang hiling siya, sundin ang kanyang mga hiling. Bai Mujin, alam mo bang para sa'yo, nagpakasakit ako? Mula ngayon, lumayo ka sa ibang lalaki. Elfe. Huwag maingat. Tumawid ka sa pader doon, makakarating sa kabilang kalye. Bai Mujin, palang-palay narito ka na, sa tabi ko. Ito ang tadhana mula sa langit. Ah, Hi. Mujin, nagising na ako dahil sa'yo. sandali lang, tapos na ang palabas natin. Huwag mo kong tawagin ng ganun. Ang dating ugali ko kay Bai Mujin ay napakasama. Ngayon kung sasabihin kong nagugustuhan ko siya, siguradong iisipin niyang pinaglalaruan ko siya. Xiao Tingyan, ano nang iniisip mo? Ano sana ang sasabihin mo kanina? Ay. Gusto ko sanang sabihin. Naaalala mo ba, yung yakap mo sa akin na ayaw mo akong paalisin. Tapos pinatulog mo pa ako na yakap ka. Impossible. Mahinahon ako matulog.
Ah, ganun ba? Alangan, Akala mo ba nananadya ako? O gusto mong umiwas sa responsibilidad? kailangan may ebidensya ang sinasabi. Hindi ko ginawa yun, talagang wala. Xiao Tingyan, ano ba ang balak mo? Tutulungan kitang magbalik tanaw. Kasi naman, ayokong mapagbintangan ng walang basehan. Alsat vesan. Huwag kang magpakapilya. Kahit ako man ang humila sa'yo, pwede mo namang iwasan. Aminado ka pala. Muje, ito ang kapalit ng serbisyo ko. Sa susunod, ikaw na ang magkusa. Nahalikan ba ako kanina? At si Xiao Tingyan pa ang may gawa? Umupo ka rito. Anong kinatatakot mo? Di kita kakainin. May utos po ba kayo, Sixi? Wala naman, maglilinis muna ako. Hindi mo to pwedeng gawin. Bakit hindi? Paano niya ako naipit sa bisig niya? Tapos ang kalmado pa niyang nakikipag-usap. Mukhang may iniisip ka, Muje. Kaya bigla siyang lumapit ng ganito dahil nakaupo ako sa mga dokumento niya. Akala ko naman, Ito ba'y pagmamalabis ng hayaga? so sorry na, tutulungan kita magbutot. Di ganito ang tamang paraan. Di kita pinagbabawalang lumapit. Kung gusto mong kalasin lahat, gol. Gusto mo ba? Tingnan mo o hawak-hawakan. Ayoko. Sigurado kang ayaw mo. Talagang ayaw. Tulungan mo akong isara ito. Buksan kaya natin ang isa? Isara mo ulit para sa akin. Nanginginig ba ang kamay ko? O kaya ay may multo ang mga butones? Ayun nga pala. Pwede ba kitang bayaran para ibang tao na ang magsara? Kailangan ba kitang bayaran? Magkano sa tingin mo ang tama? Magkano ba? Yakapin mo ako. Xiao Tingyan. Di ako basta-bastang tao. Bye, Mujin. Huminahon ka. Magpalamig ng ulo. Muje. Nasa mesa na ang hapunan. Bumaba ka't kumain. Ah, CJ. Gusto mo bang puntahan siya at linawin? Ano nang ibig niyang sabihin? Nagpapalakas ng loob ng duwag ang alak. Hindi ko na kaya. Ikaw, ano nang problema mo? Ano nang gustong itanong? Tatanungin kita. Sino bang katulong ang pumapayag mang ganon? Kung ayaw mong halikan kita, o yakapin man lang, aalis na ako.
Bye, Mujin. Ang lakas ng loob mo. Matapos ang gabing yon, wala na. Alaynan. Ginoong Xiao, isipin mo na lang na isang mabuting gawa. Ang pagtulong sa isang lasing na katulad ko. Huwag mo nang isipin yon. Ate, bakit galing ka sa kwarto ng kuya ko? Ako, ginising ko lang siya. Trabaho ko bilang katulong. Ang gawin yon. Baka kasi maingay ang mga paa ko, kaya naghubad ako ng sapatos. Hahanapin mo ang kuya mo. Sige na, punta ka na. Hoy ate, nandito ako para mag-aya ng kampan. Sobrang saya raw sabi ng mga kaibigan ko. Kung payag ang kuya mo, maglilinis muna ako. Lilinis. Kuya, kampang tayo, kasama si Mujin. Nasaan na yung mga supplies na sinasabi ninyo? Yung mga tent, May nakahandang tent sa open space sa harapan. Magkakasama tayong matutulog mamaya. Kuya, isang tent lang ang inayos mo, paano tayo magkakasama? Ayusin mo na lang ang sarili mo. Ako si Mokjoli ay magkakasama. Kuya, ano ba yan? Babae si ate paano kami? huwag kayong mag-up. Maraming tao ngayong magkakampi. Tatanungin ko kung may nagbebenta ng tent. Lanan, Kuya, ano ibig mong sabihin kanina? alam mo na yata lahat. Kailan pa yon? Hindi ba't laging may away kayo? Pansamantala lang yon. Shian, bilang kapatid ko, payo ko sa'yo, sumuko ka na. Sa huli, siya ang magiging hipag mo sa hinaharap. Magiging hipag mo. Panaginip mo yan. Kuya, gaano mo pa siya kakilala? Talaga bang kilala mo siya? Kung ikukumpara sa akin, mas bata at masigla pa ako. Ikaw, anong maibibigay mo? Nakaguluhan at kabataan? Huwag mong tanggihan ang edad mo. Ang katawan ng bata, mas maraming pangako. Hindi mo ba naiintindihan? Shouting yan. Alam mo namang, ako ang unang nagkagusto kay ate. Alam mo ang nararamdaman ko. Inagaw mo pa siya. Walang hiya ka. Ikaw, Kung sino ang unang nagkagusto kay Mujin. Wala sa inyong dalawa ang karapat-dapat. Song Yehui, anong ginagawa mo rito? Nag-post si Mujin sa social media. Buti na lang sumama ako. Kung hindi, nakuha na sana ninyo si Mujin. Kagaya ng malagkit na gamot. Bata ka pa rin sa galaw Nako, nakita ko pa kayong nag-aaway. Sama nyo na ako. Isasama ka? Song Yehui, kung tayo ang maglalaban ngayon at sasaktan ka talaga namin, kanino kaya lilingon si Mujin? Kuya Yeyway, magaling ang diskarte mo Nakakainis. Sabihan nyo ako kung mag-aaway kayo. Sabihan, Lalani, anong sasabihin sa'yo? Pag nasaktan ka, dadalhin mo kay Mujin para magpanggap. Hintayin nyo. Naipasa mo ang husay mo sa kanya. Hindi lang naging mabuti ang pagtuturo mo. Ate, sa wakas nakauwi ka na. Xian, anong nangyari sa'yo? Pinagtagpi ako ni Kuya at Kuya Yeway. Xiao niya, pinakamamahal niya ang bunso niyang kapatid. Paano kanya sasaktan? Sinuntok talaga nila ako. Si Mujin lang ang nakakaintindi sa akin. Sige na Xian, maghati-hati tayo ng trabaho. Ako na ang kukuha ng kahoy. Anong gusto niyong gawin? Sasamahan kita. Mujin, delikado dito sa bundok. Kung mag-isa kang pupunta, nag-aalala kami. Tama siya. Ang totoo kasi, meron kasi ditong hindi mapakali. Mas mabuting magkasama tayo. Gusto ko sanang sumama. E di sabay-sabay na tayo. Aray, Anong nangyari kay Mujin? kagat lang ng insekto. Laso ng lamok ito, huwag kamutin. Anong gagawin ko? Ang kati talaga. Dalhin kita sa klinik. Huwag na. May halamang gamot dito sa paligid. Ipapatong pagkatapos, mawawala ang Katie. Kung alam mo, hanapin mo na. Nakita mo na ba? Nahanap ko na. Hoy, kuya. Ako na lang. Hindi ka kailangan, bunso.
Anong nangyari? Kumusta na, ate? Masakit pa ba o Makati? Wala na talagang kati o sakit. Ang galing naman. Balutin ng tissue. Para ganito, hindi na mahuhulog ang gamot. Ikaw talaga, maasikaso. Bakit ganyan ka, may paborito? Sabay tayo sa klinik, di ba? Hindi ba yon maalaga? Mabait na mabait. Ikaw ang pinakamagaling. Ate, pinuri mo mga kuya. Bakit di ako purihin? Si Shen pinakapugit masunuri. Binatang masigla. Sabi ni Mujin bata ka raw, 7 taong gulang lang. Huwag mong apihin si Shen. Kung gano'n, ikaw na lang aasarin ko. Hoy Mujan, kailangan na nating maghanda. Wala pang nakolektang kahoy. Tama. Ganito na lang. Maggrupo tayo. Isang grupo sa kahoy at kabute. Isang pangkat manghuli ng isda. Sige, tayong dalawa. Mas mabuti ako kay ate. Lagi mo namang inaapi siya. May problema ba ako kay Mujin? Marunong ako gumalang. Hindi sigurado yan. Alam naman ng lahat. Gara mo sa negosyo. Negosyo ang negosyo. Pribado ay pribado. Bakit mo ako hinihila? Umalis na si ate. Tigil mo nga. Kung magpapatuloy ka, magagalit si Mujen. Paghanda na lang natin siya. Anong nangyari sa inyong dalawa? Ate, tingnan mo. Heto, may dala akong para sa'yo. Bakit napakaliit ng huling isda at hipon? Sabi ni Kuya Yeway, gusto mo raw ng sariwang huli, di ba? Mga fingerlings ito dapat. I-release na lang kaya natin. Cheyenne. Walang kinalaman ang laki sa kasariwaan. Alam mo namang fingerlings ito, kaya malalaki lang ang hinuhuli mo. Paano mo nasabi yan? Okay lang, okay lang. Tingnan mo ang huli niya. Makakain ka agad to, di ba? Kung ikukumpara, mas masaya kaya ang huli mo. Sige na nga ate. Tuso ka. Ang cute mo kahit nagagalit, kaya pala si Mujen. Patuloy kang tinatrato bilang kapatid. Sinong tinatawag mong cute? Suntok ng malakas. Lakasan mo pa. Sampilin mo ng malakas. Tama na, Cheyenne. Siya. Ikaw, ako na. Mas malala pa sa pakwela ang taong to. Anong problema? Cheyenne, nasa modernong panahon na tayo. Bakit ganito ang ginawa? Sinong nanapak? Ikaw ang may kasalanan nito, Xian. Bigla na lang nagalit si Xian, tapos nanapak pa. Dumating si Tingyan para aregluhin. Kapatid mo nga, sinaktan mo pa. Sila naman talaga ang may. Kuya, ikaw ang unang nanapak, nakita ng lahat. Nako ate, alam kong nagkamali ako. Seryoso po, patawad na. Sa diskarte, hindi ako katapat mo, pero kung babalik na rin ang sitwasyon, kaya ko rin yan. Dalawang matandang nagmamakaawa. Pwedeng pantapat ng sikat na, heartthrob na tulad ko, mas kawawa pa. Si Yeway, tinawag niya akong cute. Bakit mo naman ako tinawag na cute? Grabe namang insulto yon. Nirerespeto mo ba ang dignidad? Nagkamali ako. Akala ko madali kang kontrolin. Isang batang traidor. Huwag kang umiyak. Si Huey marahil, hindi inakalang dito siya magkakamali. Tutulungan kitang kausapin siya. HMF. Ang kapatid kong lalaki, hindi ko rin sinasadya. Ikaw di marunong makipag-away. Pasimplang nakikisawsaw. Ako. Talagang. HMPH. Hoy, teka muna. Samahan kita ate. Sige, tara na. Magaling mag-arte si Tingyan. Lene, di hamak na mas magaling ka. Akala ko si Xian ay isang inosenteng tupa. Di ko inakala. Magaling palang magtago. Lene, alam mong di mo mababawi, kaya nanlalambot ka na. Minaliit ko siya ng sobra. Hala, nakikipagagawan ka sa kapatid mo. Ang hirap ng pinagdadaanan mo. Lene, di ako nahihirapan. Ikaw ang nahihirapan. Relasyon naming magkapatid, di magbabago. Ikaw ang dapat alalahanin. Pag-ibig na naging pamilya. Pamilyang naging pag-ibig. Mabigat na hamon niya. Ate, paumanhin na. Naging padalos-dalos ako. Di dapat ako gumamit ng dahas. Okay lang, tutulungan kita. Makikiusap kay Huey. Ate, ang bait-bait mo talaga ate. Alis na. Hi, Xiao Tingyan. kuya. Malapit na ang barbecue. Saan mo dadalhin si ate? Bitawan mo ako.
Si Yao Tingyan, saan mo ako dadalhin? Hindi na ako makalakad. Si Yao Tingyan, Bai Mujin. Sino ba talaga ang gusto mo? Si Song Yihui o Xiao Xian? anong kalokohan yan? Isa sa kanila ay kapatid ko. Ang isa naman ay utol ko. Eh ikaw? Si Yao Tingyan. Bakit mo ako pinagdudahan? Hanggang ngayon akala mo, may masamang hangarin ako sa kanya? Mujin. Huwag mo akong hawakan. Ay, si Yao Tingyan. Kumusta ka? May nararamdaman ka ba? Saan masakit? Aray. Parang naipit ang paa ko. Wala namang ibang tama. Aalalayan kita. Mag-ingat ka. Huwag mo gagalawin ang paa. Hindi pa namamaga. Hindi ko alam kung may bali ba. Okay lang. Kakayanin ko. Ano nang gagawin natin? Wala namang tao dito. Nasa'yo ba ang cellphone? Kailangan nating humingi ng tulong. Ay. Nagmamadali akong umalis. Nakalimutan ng phone. Ano nang dapat gawin? Titingin muna ako ng daan. Hintayin mo ako rito. Hindi ako makagalaw. Paano kung may ahas? Kung talagang gusto mong iwan ako. Sige, umalis ka na. Wala na tayo. Nasa gitna tayo ng gubat. Ang tagal bago tayo. Mahatid ng tulong. Tama na. Pag nalaman nilang hindi tayo nakauwi, hahanapin nila tayo. Kasalanan mo to. Ipilit mong pumunta sa malayo para dito. Mujin. Yung mga tanong ko kanina. Hindi dahil sa duda, kundi para malaman ko kung ano talaga ang paninindigan mo. Para malaman ko ang susunod kong hakbang. Ano ibig mong sabihin? Bai Mujin. Mahal kita. Ikaw. Ako. Ikaw. Talagang gusto mo ba ako? Mahal na mahal talaga kita. Mujin. Pwede bang maging girlfriend kita? Mahal din kita. Ha? Ano ang sinabi mo? Hindi ko narinig. Ulitin mo nga. Hindi basta-basta ang isang tulad ko. Kung hindi kita gusto, papayag ba akong halikan mo? Halika. Yakapin kita. Ang sarap. Ano ang tinitingnan mo? Nararamdaman ko. Ang pagkakaiba mo sa iba. Ano ba talaga ang pinagkaiba? Anong pinagkaiba? Lagi kitang inaasar. Para lang mabalino ka sa akin. Masaya ako kapag nakangiti ka. Ganito lang, kahit walang gawin. Basta magkasama tayo, sapat na yon. Kailan mo ako nagustuhan? Ano nang nagustuhan mo? Hindi ko rin alam. Basta alam ko. Nang malaman ko. Nandyan ka na sa puso ko. Ang sigurado ko lang. Wala nang iba, kundi ikaw. Hi Mujin. Alainan. Narinig ko. Kapag humalik sa minamahal, mabilis ang tibok ng puso. Subukan kaya natin. May pagbabago ba? Nakalimutan ko na. Nakalimutan mo pa to. Subukan mo ulit. Hala! Paumanhin. Paumanhin. Hindi ko sinasadya. Masakit pa talaga ngayon? Bakit wala pa ring dumadating? Mujin. May paraan ako makikipag-ugnayan sa kanila. Pero may kondisyon ako. Sabihin mo, sang-ayon ako. Sa susunod,
Layuan mo si Song Yehui, pati si Xiao Xian, magsiselos ako. CJ, sa loob ng 200 met, hindi ko sila papalapitin. At, nagpakasal ka na kay Song Yehui, dapat bayaran mo ko. Pumayag na ako. Tawagan mo na sila. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik. Xiao Tingyan, niloloko mo ako. Mujin, masyadong maliwanag yung mga istorbo. Gusto ko silang ilayo ng husto. Bigyan mo ko ng phone. Effective pala yung paraan ni Xiao Xian. Nasaan na kayo? Nasugatan si Xiao Tingyan. Kuya. Tingnan mo ang wheelchair na binili ko para sa'yo. Subukan mo na. Mahusay ba? Hoy, Tingyen. Una, subukan mo muna ang Sacklay na ito. Yung wheelchair, di kasing praktikal ng Sacklay. Lenny, salamat sa inyong dalawa. Hindi nyo kailangang mag-effort. Natatakot kasi kami na mapagod si Mujan sa pag-aalaga sa'yo. Mag-isa lang. Oo nga kuya, kung ayaw mo, pwedeng gamitin mo pareho, magkasabay. Naipit lang ang paa ko. Hindi naputulan. Huwag kayong Para sa akin, praktikal ito. At hindi ka dapat masyadong gumalaw sa kalagayan mo ngayon. Di ba ate? Ang sarap ng upuan ko sa wheelchair. Samahan kita, mag-test drive sa labas, pabayaan natin si Yewai, ang mag-alaga sa'yo. Wag na. Nakakahiya. Mukhang ayaw ni Mujin na alagaan ako. Iwan nyo na lang, ako na bahala. Ha? Hindi yun ang ibig kong sabihin. Naisip ko lang, mas madali sana to gamitin. Kung ayaw mo talaga, edi wag na. Pasensya na Mujin. Naging makasarili ako kanina. Siguro, halikan mo na lang ako. Hindi pwede. Lanan. Salamat baby. Ate, kayo. Ay, nakalimutan kong sabihin. Si Mujin na yon ay girlfriend ko na. Tawagin mo na siyang manugang. Mujin. Sigurado ka na ba? Yehwei. Sige. Basta gusto mo talaga. Irerespeto ko. May gagawin pa ako. Mauna na ako. Mujin, pwedeng painom ako ng tubig. CJ. Kuya. Bakit mo inagaw ang babae ko? Cheyenne. Ayokong saktan ka. Pero si Bay Mujin, hindi ako atras. Wala na ba talagang pagmamahalang magkapatid? Si Mujin ang babaeng hinahanap ko ng matagal. Kaya di ko siya paasahin. Eh ikaw? Nagpapasalamat lang ba? Nang malaman kong may gusto ako kay Mujin. Desidido na akong hindi natututo sa babaeng tumulong sa akin. Kaya, siya ang mahal ko. Xian, kahit na ikaw man ay tunay na may gusto sa hibiscus, huwag mong sasabihin kay Bai Mujin ang bagay na ito. O baka masaktan siya. Naiintindihan ko. Si Xian. Hibiscus. Ako lang ang kailangan mong asikasuhin. Ang mga ilaw na yon, di mo kailangan pansinin. Ako lang ang importante. Ganyan mo ba sabihin sa kapatid mo? Alam ni Xian, magagalit siya niyan. Kailangan mo lang intindihin, ang masaya ako o hindi. Naiintindihan mo ba? Siguro suka-incarnate ka dati. Sabihin mo na, sabihin mong ako lang. Ayan. Ikaw ang pinili kong tao. Aalagaan ko lahat ng nararamdaman mo. Mabait ka. Baby, gusto ko pang marinig na tawagin mo akong Ayan. Ayaw ko.
Aray, may sugat pa yung paa mo. Tumayo ka na. Ayoko. Di ako tatayo hanggat di mo sinasabi. Ayan na yan. Okay na? Tayo ka na at tignan ko. Lanan. Di naman nasaktan. Lanan. Hating gabi na. Matulog ka na maaga. Hi. Di mo ba ako samahan? Siyaw, tingnan. Huwag kang magpakalabis. Kakakumpirma lang ng relasyon natin. Ikaw gusto mo agad. Ano ba ang iniisip ko? Pwede mo bang sabihin? Alam mo ang iniisip mo. Sa iyo lang ito, hindi ako papayag. Aray, nag-iisip lang ako, kung mananatili ka, mas maaalagaan mo ako. Ano ba tong utak mo? Ano na namang iniisip? Nakakaasar ka. Matutulog na ako. Mujin. Tulog ka na ba? Bye Mujin, namimiss na kita. Nandito ako. Namimiss din kita. Pumunta ka dito. O ako na lang pupunta. Hindi pwede. Baka makita tayo ng butler. Magdamag tayong magkasama. Nakakakahiya yun. Pero, Tumahimik na. Mujin. Bye Mujin. Morning kiss. Magandang umaga. Tara breakfast tayo. Elveneth. Nalilito ba ako? Secretary Gia, gusto mo bang salamin sa mata? Huwag na po. Mukhang dapat na. Tawaging Mrs. Sibay. Teka, Ito pa ba yung dating sobrang suplado at mayabang na si Mr. Xiao? Mujin. Anong balak mong gawin ngayon? Balak kong ayusin yung mga bulaklak sa hard tapos maglinis ng bahay. Magbasa rin. Engan. Ako? Bakit wala ba ako sa mga plano mo para sa araw na ito? Di ba, pupunta ka sa kumpanya? Ayokong magtrabaho. Mag-leave na lang ako ngayon, Secretary Jaya. Mr. Xiao, may kailangan po ba kayo? Teka. Secretary Jaya, may importante ba kayong gawin ngayon? Ma'am, ang pangunahing schedule po ng CEO ay ang pumirma sa isang kontrata. Huwag mo akong tawaging maam. Ang importante ninyong ba ay hindi dapat maantala. Secretary Jaya, doble ang bonus ninyo ngayong buwan. Salamat po, Mr. Salamat po, ma'am. Sige, hindi na kita inaasar. Papasok na ako sa trabaho. Esan, mag-ingat ka. Ingatan mo ang angklit. Engan. Aalis na ako. Ang babaeng ito. Bakit kaya hindi siya unang kumontak sa akin? Anong paraan kaya? Para mapapunta siya dito. Hoy yan, tapos na ang meeting. May problema ako. Kailangan tulong mo. Ano iyon? Anong problema? Maraming proposal sa desk at mga report sa mesa. Makuha mo kaya? CJ, hahanapin ko.
Hoy, bawal dito ang hindi empleyado. Paalis na kayo. Kamusta? Girlfriend ako ni Xiaoting yan. Naiwan niya mga dokumento. Dinadalhan ko lang. Girlfriend ka ng Boss Xiao. HMPH. Ang lakas ng loob. Makahambog ka. Si Boss Xiao, pinakamataas na bulaklak. Katulad mong tao, paano makakalapit? Miss, front desk ka ng Xiao Corp. Oo. Kung wala tong ACO, akala ko nasa mababang klaseng lugar. Ang hiring standard ng Xiao Corp bumababa. Ikaw. Sino ka ba talaga? Umalis ka na rito. Ang pagtayo mo dito, nakakasagabal sa hangit. Kung maantala, mga mahalagang bagay, sagutin mo kaya. Huwag ka nang magpanggap. Sasabihin ko sa'yo, yang pagpapanggap mong kasintahan ng presidente, pagkukunwari mo, kapag nalaman ng presidente, malalagot ka. CJ, kung ganoon, si presidente na mismo ang kausapin mo. Ma'am, narito na kayo. Bakit hindi kayo pumasok? Ang receptionist ng Xiao Group, masyadong masigasig. Sinasabing hindi raw ako, empleyado dito, kaya hindi ako pinapasok. Ma'am, sa Xiao Group, makakapasok kayo kahit saan. Walang makakapigil sa inyo. Pwede na ba akong pumasok ngayon? Sino ka ba para hamarang? Nasa likod ba ng ulo? Mga mata mo? Secretary Gia, nagpapanggap daw siyang kasintahan ng presidente. Wala namang girlfriend ang presidente. Hindi man ako, kasintahan ni Xiaoting yan. Bisita man lang sana ng kumpanya. Di ka man lang nagtanong o nag-report. Pinapaalis mo agad ako. Ganito ba ang professional na pamamahala dito? Maghanda kang matanggal. Ma'am, pasok na tayo. Naiinip na ang presidente. CJ, Bakit ang tagal mo? Ayaw mo bang makita ako agad? may konting problema lang. Eto na, ang mga dokumentong hiningi mo. Namiss kita. Ay naku, Ang klingi mo naman, yang cold, CEO mo, nasisira ang image mo. Lene, masakit. Wala akong pake. Blowan mo ako. Ayaw ko. Ayan, ano sa tingin dito sa 25 GE floor? Ano kayang pakiramdam? Subukan mo. Alainan. Anong nangyari? Nahihilo ako. Okay ka na ba? Hindi na, okay na ako. Samahan mo ako sa work. Hindi pwede. Mas maganda may distansya. Ayokong magsawa ka sakit. Kailangan may thrill pa rin. Pero paano kung mamiss kita? Bigay mo cellphone mo. Cellphone. Ano to? Lumapit ka. Ay naku. Gagawin kong wallpaper eh. Nakakahiya naman. Kung may makakita. Ulit tayo. Hala. Gusto ko to. Tignan mo, ang ganda ng asawa ko. Itong to na. Kuya, aalis na ako. Magkita tayo minsan. Sige, naintindihan ko. Babalik ako kagad. Bakit bigla ang aalis si Xian? May problema ba siya? Siguro namimiss niya ang mga magulang. Madalas niya ring sabihin, gusto niyang bisitahin sila sa ibang bansa. Auna na ako. Magbonding kayong magkapatid. Sama na tayo. Kilala mo naman siya. May usap muna kami ni Sek. Jia, tungkol sa ilang bagay, sabay-sabay na tayong aalis. Sige, mauna ka na. Mag-ikot muna ako sa mall sa tapat. Lanan. Ingat ka. Sek. Jia, pumasok ka saglit.
Kanina sa baba ng kumpanya, anong nangyari? Pangulo, hinarang ng receptionist ang may bahay, at minura pa siya. Pinapaalis siya sa Xiao Group. Bawal na siyang lumapit sa kahit anong kumpanya sa Rongsheng. Naiintindihan. Alis na tayo. Sana maging maayos ang lahat. Kuya, Anong problema? Kayong magkapatid lang dapat. Hindi ako dapat sumama. hindi naman. Wala yon. Maupo ka na. Xian, regalo ko para sa'yo. Salamat ha. Mare. Alainan, magre-retouch lang ako ng lipstick. Magsaya muna kayong dalawa. Ayusin niyo nga kayong dalawa. Kuya, di mo ba kayang lumapit dito? Nag-enjoy ka bang manakit ng damdamin namin? Masaya ka ba dyan? Hindi ako ganyan ka-bored. Nung tumatawag ka, nandun mismo si Muking. Tama na. Pigilan nyo nga ang drama. Parang nahalata ni Mocking. Na pala. Sinabi ko kay Muking, pupunta ka abroad para bisitahin mga magulang. Huwag kang magkamali ng sabi. Gets ko na. Yan. Isang bagay lang. Alagaan mo siyang mabuti. Di na kailangan sabihin mo. Hello, mahal. Uuwi na ako sandali lang. Huwag kang magmadali. Bye, Mock-It. Ngayon ako'y naiipit sa mga matatandang lalaking ito. Salamat sa'yo. Di kita palalampasin. Hindi namin. Hindi kami umorder ng inumin. Saan nanggaling itong alak na ito? Ginoo, ito po. Talaga pong in-order ito sa inyong private room, kaya walang pagkakamali sa pagkuha ng inumin. Siguro nahuli lang ang pagdating. Sige, mauna na po kayo. Tara na. Ito na ang aking pagbati para maging maayos ang aking paglalakbay sa ibang bansa. Tagay. Tagay. Halika. Hindi na kaya, hinto muna. Magpahinga muna tayo. Binibini, may hinahanap po kayo sa labas. Si Xian kaya ang hinahanap.
Ang init. Ang init. Xian, anong nangyari sa'yo? Ang init. Ate. Xiao Xian, kalmahin mo ang sarili mo. Huwag kang magpadalos-dalos. Ate. Anong nangyari? Xian, naloko ka. Sa kalagayan mo ngayon, hindi ka dapat manatili dito. Alainan. Xiao Xian, manatiling kalmante. Ate. Anong nangyari? Nalagyan ka ng gamot, hindi mabuksan ang pinto. Hindi tayo dapat magsama sa iisang silid. Pupunta ako sa banyo. Magtago ka. Nasaan sila? Yang Master Xiao. Talagang wala akong alam. Nagsabi lang ako ng mensahe. Wala akong ginawa. Sino ang nagpautos sa'yo? Si MS, Yun Shuyo. Regular siyang bisita rito. Kilala ko siya. Dalhin si Yon Shuyu rito. Ikaw ang magsiyasat. Ako naman sa mga tauhan, magche-check ng bawat kwarto. Ha, Nasaan siya? Boss Xiao. Anong sinasabi mo? Hay, hindi ko alam. Arg, ang sakit. Ngayon alam mo na kung nasaan siya. Talagang. Hindi ko alam. Huwag po. Mukha ko. Yun Shuyu. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Shouting yan. Huli na ang lahat. Kapatid mong si Xiao Xian, nainom ng pinakamatapang na alak, wala ng paraan para iligtas. Sarili mong kapatid, at ang babae mo, nagkantutan na, ha. Shouting yan. Ito ang karma ninyo. Bakit kaya, si Xiao Xian ang nainom, ng droga? Dati si Boss Zhao ang may sala. Pero kami pang pamilya yun ang nadamay. Ginawa mo akong halimaw. Nararapat sa'yo ito. Yun Shuyu. Papatayin kitang mabagal. Xian. Mupin, okay ka lang ba? Huwag mo kong takutin. Ayos na ako. Mukin, nasaan si Xian? Xian. Si Xian. Nasa banyo siya. Saluhin mo si Mukin. Ako bahala kay Xian. Pumunta tayo sa ospital.
Mukin, gising ka na pala. May masakit pa ba? Si Shan. Kumusta na si Shan? Ayos lang siya. Nawalan lang ng maraming dugo. Dalhin mo ako sa kanya, bilis. CJ, dahan-dahan lang. Nasa kabilang kwarto siya. Okay na. Huwag ka nang umiyak. Hala. Tignan na lang natin siya. Pahinahin na natin siya. Uwi na tayo para maghanda. Nuje, yakapin mo ako. Ayan. Takot na takot talaga ako ngayon. Unang beses akong nagulo ng ganito. Nawalan ng kontrol. Okay na. Ligtas na tayong lahat. Huwag kang kailanman aalis sa akin. CJ, hindi kita iiwan. Magkasama tayo habang buhay. Engan. Mr. Xiao, narinig namin ginastos nyo ng 1 bilyon para bilhin ng star ng karagatan para kay Mrs. Xiao. Pero gusto naming malaman, bakit nyo po pinuputol sa hugis puso? Nuje. Isang gabi 5 taon na ang nakalipas. Iniligtas mo ang isang tao. Doon tayo unang nagkita. Yung pulang marka sa balikat mo, hindi ko kailanman nalimutan. Ikaw pala yun. 5 taon kitang hinanap. Wala akong nahanap. Pero itinadhana ng tadhana na magkita tayo. Ginagawa mo ito dahil iniligtas kita. Kaya ka. Nuje. Mahal kita. Dahil ikaw ang tunay na ikaw. Pakakasalan mo ba ako? Alaynan, papakasalan kita. Okay, ngayon ang lalaki ay maaari nang hagkan ng kanyang nobya.